James for three. Alexis attacking. Puso at lakas, sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo, mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome po sa ating mga teammates na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM, Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga, and sa DXJL 103.3, The New J in Cagayan de Oro, Your Positive Choice. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko mga teammates natin na madalas makinig, si Rose Mia Cuenca, Rosalie Cintillas, Rosemary Cosoco, Alquinto Alquin, Gab Ferreras, Hannah Jane and Kyle Joshua Chan, Maricar Loriaga, Coach Glendino Gopez, Nora Cabantug, Pat and Sara Morales, Flordalisa Maynes, Rosalinda de Guzman, Ray Bondoc, C. Rubian Estelita. Mga kaagapay, ang ating mga teammates sa Puso at Lakas Sports sa Pinas ay may mga kwento rin regarding sa sports, any sports trivia, o kaya mga updates sa larangan ng palakasan. Chalk Talk, sports jargon at trivia. Alamin sa Chalk Talk. Ang windsurfing ay isang sport na kombinasyon ng paglalayag at pag-surf sa tubig. Ginagamitan ito ng swimming board at isang lagay upang makaabante ang board nito habang nasa tubig. Windsurfer ang tawag sa isang individual na naglalaro ng windsurfing. Siya ang nagkokontrol ng layag papunta sa iba't ibang direksyon. Ang paglalaro ng windsurfing ay kinakailangan ang matinding balanse ng katawan sa tinatayuang board at alamin ang direksyon ng hangin upang makasabay sa bawat direksyon nito. Sa kasalukuyan, may 4 na sikat na windsurfer at atleta tayo dito sa Pilipinas. Ito ay sina Graylord Coveta, Yancy Kaibigan, Renz Angelo Amboy at Charizan Jewel Napa. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Mga teammates, our guest today, hindi lang siya national player, no? Sikat siya na national player. During her time, siya ay champion team din, no? Nung siya ay naglalaro ng basketball sa Adamson Women's Basketball Team. Siya rin ay nagsisilbi sa Armed Forces. Gusto ko malaman kung saan pa siya nagsisilbi at saka anong ranko niya. Let's all welcome Coach Ewon Aray, coach ng Adamson Women's Basketball Team ngayon. Hi, Coach Ewon. Hello, Coach Jojo and Ma'am Janet and even si Baby Girl. Magandang gabi po at sa lahat ng nakikinig ng Puso at Lakas po. Magandang gabi po sa inyo. Yeah. Coach Ewon, matanong ko ba? Kasi nakikita kita, ikaw ay naka-uniforme ngayon. Saan ka ba naninilbihan ngayon? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako po ay membro ng Philippine Navy at sa Cavite po ako assigned po ngayon. Bilang secretary po. Ano ba ang ranko mo dyan sa Philippine Navy? Opo. Seaman second po, ibig sabihin po pangalawa po ako sa una. Actually, apprentice seaman to seaman second, tapos seaman first na bago mag-PO. But unfortunately, hindi pa po kasi ako nakapag-undergo ng basic seaman course or yung training ng 6 months. So, hopefully, this year po makapag-undergo ako para mag-seaman first po. So, as of this moment po, seaman second po ako. So, Coach Ewan, no, malamang nagamit mo yung
training mo being a varsity athlete and a national coach. Kasi pag pumasok ka naman sa Philippine Navy, hindi naman madali ang ensayo dyan. No? Hindi naman kagaya ng pagpapasok ka sa mga corporations, ng mga private, wala naman siguro silang mga basic training. Nagamit mo ba yung training mo sa athletics dito sa training mo sa Navy? Actually, marami po akong nagamit na experiences ko before as a player. Kasi sa ngayon, being a professional one or working sa government, syempre kailangan natin ng always on time, which is pagiging player noon, yan ang pinaka-una na gusto ng coach sa atin pag tayo ay hindi pa late sa training, or sa ngayon naman is pa late sa trabaho. Then yung character po na competitive tayo in a way that we are competing, hindi sa mga ka-office mates natin or sa teammates before, kundi sa kakayahan ko, kasi I want to be better every day. Gusto ko kasi na ipakita sa mga, syempre sa nagmamahal sa akin, which is yung unit ko ngayon, na dapat ako sa posisyon na ibinigay nila sa akin. At the same time, bilang anak ng Panginoon ay maging pamarisan at hindi tayo pupunahin na para ba tayong walang pinag-aralan or sabihin na natin na wala tayong maayos na ugali, lalo't naging athlete po tayo. Marami actually, Coach Jojo, yung mga nagamit ko po. And pangalawa, syempre yung katawan, yung pangangatawan sa sundalo kasi hindi pwedeng papatay-patay ka. Nung athlete tayo, syempre talagang kailangan yung katawan natin, maliban sa yung espiritu natin ay malakas, kailangan din yung pangangatawan natin ay malakas. Kasi sa training po, everyday kailangan mental toughness natin hindi nawawala. Kasi kailangan focus tayo sa trabaho we're in. Sa pagiging athlete, very important. Diba yun yung isang kailangan mo para magtuloy-tuloy yung goal mo eh. Kasi sa trabaho ko po, may goal din ako. So yun yung nakikita ko na nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi nawala sa akin, which is yung goal-oriented. Kasi nung player po ako, ang goal ko is to please my coach. Ngayon naman po is to please my boss. Hindi yung alam mo yun, yung magaling ka, but to work. Kumbaga yung kapasidad mo, kung ay yung kakayahan mo para maalagaan mo yung reputasyon mo at the same time yung pinagsisilbihan mo. Sa akin noon, bansa. Ngayon naman yung government. Same lang din naman. So para sa akin, hindi siya iba. Basta I'll do my best every day para ma-please ko and of course to glorify the name of the Lord sa lahat ng gagawin ko po. May 3 bagay ako na nakuha based sa mga bilanggit mo. Number 1, nung atleta ka, no? I think nung atleta din ako, bawal tayo mali. So laging at least kung may lasing ko ang ensayo 30 minutes before, mentally focused, psychologically, physically ready to go 30 minutes before practice. Second, yung character. Importante sa iyo yung character na hindi ka pabaya, hindi ka papatay-patay, na ang gusto mo is may excellence lagi, di ba? Always giving your best, always doing your best. Kasi we want to kung may instructions yung coach mo dati, ngayon may instructions yung commander mo. And you want your coach before at saka yung commander mo ngayon na pag binigyan ka ng instructions, magawa mo siya ng tama. And hindi lang, magawa mo excellently. The third thing is, hindi lang sa tao, but yung audience of one na meron tayong Panginoon who sees us. Di ba? Who sees us. Wala tayong pwedeng puntahan. Hindi tayo pwedeng magtago kahit pumasok ka sa loob ng cabinet, tumakbo ka. God sees us. And ang gusto niya is, ang puso mo ba tama? Tama in the sense na gagawin mo kung ano yung tama sa harapan niya. Kahit sa harapan ng tao ay feeling nila hindi maganda yan eh. Pero sa Panginoon, yun ang hinihingi sa atin. We always do things right even when people around us hindi nila ginagawa kung ano yung tama. Di ba? Coach Ewan, may tanong ako sa iyo, no? Ano yung nagamit mo sa pagiging atleta? Either player ka ng Adamson or national team na talagang nakatulong ng husto dito sa being in the Navy? Alam mo,
Coach, yung pinaka talaga is yung tiwala. Kasi nung naglalaro ako, may sarili akong kakayahan. Pero yung tiwala sa Panginoon, yun yung pinanghahawakan ko noon. Actually, sa pagiging sundalo po, napakaraming challenges. Maniwala kayo, Coach, sa pagpasok ko po nung nag-start ako last year na nag-duty na kasi pandemic nga po, walang sports. So, nasubukan ko na magstay sa opisina ng 8 oras. So, nung player ako, 2 oras, 3 oras, 4 na oras lang ako sa court. Medyo mabigat. Ngayon, pagpasok ko sa Navy, hiningi ko sa Panginoon, Lord, kung will mo po ito, ikinakatiwala ko po sa iyo ang bawat hahakbangin ko. Kasi ang hirap po ng sitwasyon nung pumasok ako kasi nanibago ako ng sobra. Hindi po ako office girl. Basketball court girl ako. Alam ng lahat yan. Even nung nakapasok po ako sa Navy, player ako, nag-coach ako, pero never ako na nagstay talaga sa opisina ng taon, aabutin ng taon. To God be the glory dahil sa tiwala. Noon na player ako, nagtiwala ako sa Panginoon na may dahilan ng Diyos kung bakit binigyan niya ako ng talento na meron ako ngayon. At meron ako noon. And now, being working na po sa government or sabihin na natin that I put myself talaga na sundalo ako, is yung tiwala ko pa rin sa Panginoon. Lord, alam ko ako. Marami po kasi akong opportunity sana na lumabas na. Namatay po yung mother ko last year. So I decided na po noon not to go back sa Navy. Pero sabi ko, nagustuhan ba ng Panginoon na mag-aawol ako? Unang-una, violation na yon. So hindi gugustuhin ng Panginoon yon. So sabi ko, Lord, ikinakatiwala ko po sa iyo. Yung tiwala ko noon nung naglalaro ako. Kasi marami rin pong injuries, di ba? Maraming pwedeng mangyari sa pagiging atleta. And now, sabi ko, being talaga na masasabi ko na sundalo, I'm working, kumbaga, I'm earning, na talaga na masasabi ko na I'm proud that I'm earning because I am doing talaga yung job. So Lord, please, increase my faith. Yung tiwala ko sana sa iyo, Panginoon, ay hindi mawawala. Which is yun, Coach, yung masasabi ko na noon hanggang ngayon, yung tiwala ko sa Panginoon, yung kapit ko sa Kanya, yung nakikita ko na hindi nawala. From college hanggang ngayon na nasa sundalo po ako. Thank you na binanggit mo na ang anchor ng iyong tiwala, yung hope mo, hindi siya sa material na possession. Yes po. Hindi siya sa pera, but sa isang Panginoon na binigyan tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng buhay, tapos meron tayong purpose, di ba? Hindi niya tayo ginawa na tipong pinabayaan na tayo at ang Diyos ay nagtumalikod. No. Our God has a purpose for each one of us. And maganda, no? At an early age, nung ikaw ay player sa college, champion player, no? Naalala ko yung kwento mo, Coach Ewan, na you started from scratch. Wala kang skills, but God has given you this talent for you to harness this talent and for you to use it para makapaglaro, hindi lang makapaglaro, para ikaw ay magkaroon ng college degree, no? Sa Adams. Yes po. And nag-champion ka. Ngayon, during the COVID pandemic, no? Coach Ewan, I think there are 10 or 11 million, no, na nawalan ng trabaho. And you can be one of them, di ba? But the Lord has preserved your job, no? Has preserved na ito yung trabaho ko kay Coach Ewan. Kahit na wala yung sports, alam naman natin ang mga teams hindi nag-ensayo, but meron kang fallback. Nandito ka sa Philippine Navy. Yeah. And you could have gone a wall, di ba? Yung absence without leave. Alam natin yan. Natin pag sinabi kang a wall, para kang tumakbo ng... Tumakbo ka ng patalikod, tapos yung mga kasama mong iniwanan mo, hindi ka nila mahanap, no? And may reason ka naman. Naintindihan ko because nakwento mo nga ngayon na your mother died. Do you think your mother, how was it na nadaanan mo to? Especially during a pandemic. And ang iyong nanay ay kinuha na ng Panginoon. Nung October, actually, Coach, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bago kunin ng Diyos ang nanay ko, nakita niya na okay yung buhay namin, even yung sister ko. So, yun lang po yung nagpapagaan ng loob ko. Though mabigat po kasi
tatlo lang kami. May pamilya yung sister ko. So ang nangyari, dalawa na lang kami ng mother ko talaga na nandito sa Pilipinas. Then my dad nasa US naman po. And praise God, good yung connections namin. My mom, my dad, yung sister ko po before she leaves po talaga dito sa atin. So mabigat sa loob, but thinking na may purpose si God, thinking na kinuha siya ni Lord, thinking na hindi na mararanasan ng mother ko yung mas mahirap pang mangyayari dito sa mundo. Kasi kung naniniwala po tayo sa salita ng Panginoon, alam natin kung ano yung mga pwedeng mangyari pa. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil ang pagkuha niya sa nanay ko po, hindi siya nahirapan. Sa akin, mahirap po up to until now, nandun pa rin yung pain. Sa totoo lang, kasi nasanay po ako na puro ako nanay. When it comes to my decision making, hindi po nawawala ang nanay. Kumbaga, pag may bibili na akong isang bagay, tatawag ko yan. May okay ba to? So ngayon, biglang nawala yung nanay ko, sasabihin ko po na hindi ako 100% na prepared kasi before na mamatay yung mother ko po, naalagaan ko pa siya ng 2 araw. So sinabi ko sa kanya, hindi ko pa kaya na mawala ka. Sabi ko sa kanya. Then, kinuha siya ng Panginoon. Hindi ko gustong questionin ang Panginoon nung time na yun. Pero alam mo, coach, yung normal as sa tao na bakit kaya? Alam naman ni Lord na wala akong ibang mahawakan. Kumbaga, strength ko is my mom. Of course, nandyan yung sister ko, nandyan yung daddy ko. Pero iba pa rin kasi ang nanay. Doon ko napatunayan yung pagmamahal ng magulang or pagmamahal ng isang ina. Ibang-iba sa pagmamahal ng ate, pagmamahal ng tatay. So, coach, ang nangyari kasi sa akin, nung namatay ang nanay, ayoko na sana bumalik ng Navy. Ayoko na sana talagang magtrabaho. Sabi ko, okay na ako, magsisettle na ako dito sa amin kasi may lupa naman po akong binili. Then, sabi ko, kaya ko naman, namuhay ako sa probinsya ng ilang taon, kaya kong bumalik doon at mamuhay ulit. Pero sabi ko, ang tanong, gusto kaya yun ng mother ko? Gusto kaya ng nanay ko na hinahabol ako ng gobyerno? Dahil ang mother ko po, na nag-retire siya at age 65, 2 years ago. Nag-retire siya, so sabi niya na, pag-usayan mo ang serbisyo, and coach, siya ang motivation ko bakit nagpatuloy ako sa pagiging sundalo. Kasi naniniwala ako na ang Diyos idadalhin ako sa isang lugar. At yan ang lagi sinasabi ng nanay. Hindi ka ipapaupo or ilalagay ng Panginoon sa isang lugar nang wala siyang plano. So yun yung kinakapitan ko, and even hanggang ngayon po na ang nanay ko, yung motivation ko, and of course si Lord, kasi sabi ko, Lord, hindi mo kukunin ang nanay ko kung hindi yun ang tamang panahon na niya. At 66 po, sabi ko, siguro, yung paborito ko po kasing kanta, yung Goodness of God, yun yung naiyahalin tulad ko sa buhay ng nanay ko na, kumbaga, na-reach na yung point na ito lang yung binigay sa kanya talaga ng Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin, kulang pa bakit nyo na kinuha? Kasi ang Diyos alam niya. Even ako, alam ng Diyos kung kailan ako mamamatay. Alam din ng Diyos, bawat isa sa atin po, di ba, alam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. So yung pananampalataya ko na lang po, coach, na Lord, nasa yun ang nanay ko, nagpapasalamat ako. At yun po yung nagpapagaan. Kaya medyo na-overcome ko po. Actually, coach, isang buwan, sobrang depressed ako. Hindi ako makapag-isip, hindi fix yung mind ko, nahirapan ako sa trabaho, pag-desisyon. Then biglang, alam mo yun, may nabasa po ako na lagi po sinasabi doon na pag once na nawalan tayo, di ba normal sa tao, may ibibigay ang Diyos. Pero sa akin po kasi, naibigay na ni Lord nakasama ko na ang nanay ko. So, wala akong karapatan na masaktan kung naiwan siya, ay nawala na siya or naiwan ako. Kasi kinuha siya ng Panginoon kasi yun na yung plano niya. And ako man, na naiwan dito, sabi ko, ang plano ng Panginoon is ipagpatuloy kung ano yung nasimulan ng mother. Galing, Coach Ewan, no, na ang faith mo talaga naka talagang pader, no? Pader naman talaga ang Panginoon. Strong tower, di ba? A bulwark that never fails. Alam mo, Coach Ewan, no, my mother also died last June. Nauna yung mother ko. And yung kasagsagan ng COVID na hindi mo man lang mapuntahan sa hospital. But sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kukunin mo naman ang mami ko, at yun yung gusto mo, pwede bang may request ako sa iyo? Sabi ko, Lord, pwede bang bilisan mo? Diba? Painless. Yun, mabilis, painless, na hindi na mahirapan yung mami ko. And eventually,
ganun kabilis. And ako, I can say na I praise the Lord. I praise God kasi I was able to spend how many years with my mom, no? Matanda na yung mami ko nung kinuha. And yes, yung mga memories, mga alaala, hindi naman mawawala yun eh. Nandito na yun. Nandito sa Opo, sa puso, diba? isip. Tapos, alam mo, Coach Ewan, ang gusto ko na nung tinawagan ko siya, mga ilang araw, kasi nasa heart center siya, ako naman nasa Baguio. So nung tinawagan ko siya, sabi niya sa akin, alam mo, Joe, grabe yung peace ko ngayon. Sabi niya, alam mo dati pag pupunta akong hospital, no? Takot na takot ako. Sobrang takot ko. Alam mo yun, kasi nung na-hospital ako minsan, may OR ako, gusto ko katabi kita, pero ngayon, grabe yung peace. Sabi niya, kakaibang peace. Lord. Sabi ko, Lord, thank you, no, na nakilala ng mami ko, ikaw, tapos alam ko kasama ka ng nanay ko ngayon dahil sinabi mo sa inyong salita na whoever believes in me shall not perish but will have everlasting life. Diba? So, everlasting life. Coach Ewan, alam ko na masakit sa akin, but ang Panginoon natin is sovereign, no? He is on top of all things. Nothing happens without Him allowing it. Diba? And the purpose is always good. No? Number 2, He is infinite in wisdom. Talagang sobrang talino niya na hindi natin kailangan questionin. Diba? Sabi nga niya, for His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Tapos number 3, God is love. He loves us so much. Diba? So, magtitiwala lang tayo na siya ay in control, ang wisdom niya unquestionable, tapos mahal na mahal tayo. Diba? Up to the point na binigay nga niya yung kanyang kaisa-isang anak para tayo ay magkaroon ng buhay. Only begotten Son. Diba? The Lord Jesus Christ. No? And Coach Ewan, no? Pareho tayong journey. Ang nanay natin ay kinuha na ng Panginoon. Diba? And may binanggit ka, no? Panginoon. Ang unang sinabi mo, siguro ayaw na ng Panginoon na mahirapan yung ating nanay, lalo na sa gantong sitwasyon sa COVID, di ba? Ang hirap. Sitwasyon, yes po. Nahirapan ba ang nanay mo during the time na COVID pandemic? Actually, Coach, hindi naman. Ayun ang pasalamat ko sa Panginoon. I always ask my mom kasi lagi po kami magkakausap. How is she? Okay ba siya? And she keeps on saying na okay ako. Hanggang sa mamatay po siya, na-stroke po kasi siya eh. Tatanungin kami, okay ka lang? Okay lang daw po siya. So, sabi nga po ng tita ko, alam mo, napakaswerte ng nanay mo. Kasi kinuha siya ng Panginoon nang wala siyang nararamdaman. Kasi yun lang naman ang hiling natin sa Panginoon eh, para sa nanay mo. Kasi, Pastor, Coach, biglaan lang pong namatay ang nanay. Napakalakas po niya, sa totoo lang, napakalakas niya. Then nagkaroon ng bagyo, hindi siya nakalabas ng bahay due to basa kasi ang paligid. So, 2 araw po siyang hindi nakalabas. So, yun, tinamad yung katawan niya. Tapos, ang hula namin, baka na mild stroke siya. Pero again, ang nanay kasi hindi talaga kami binabother. Doon lang po ako nalungkot kasi sabi ko, sana ang nanay very open. Kaming lahat sana open. And even me kasi po, pag may nararamdaman ako, hindi ko talaga sinasabi sa nanay pag severe pa yung nararamdaman ko. Pag medyo nag-subside na yung lagnat or okay na ako, tsaka ako sasabihin sa kanya para hindi siya mag-worry. Balik, ganun din ang ginawa ng nanay. Never nagsabi ang nanay na may nararamdaman siya. Hanggang sa mamatay po siya, okay, wala daw siyang nararamdaman. Yan ang lagi yung sinasabi. So sabi ko sa tiyahin ko, ano ba yun? Nagsisinungaling ba ang nanay para hindi ako mag-worry? Hindi. Ibig sabihin lang nun, binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan sa kanyang kapahingaan. So yun, nagpapasalamat po ako. Yun lang po yung na isa sa mga tumutulong sa akin maibsan yung kalungkutan na ang nanay hindi po nahirapan. Kinuha siya ng Panginoon sa tamang panahon kako na yung buhay niya ay naialay naman niya sa Panginoon na 66 years na nagsilbi siya sa Panginoon, praise God. And kinuha siya ng Panginoon. Sabi ko, at least 1 year old na siya ulit doon, wala na siyang nararamdaman. Bagong panganak na siya doon sa langit.
Wow, no? Nagka-celebrate na sila doon, no? I think it's a wonderful place. The best place that I think ako rin, iniisip ko na ano kaya itsura doon, no? Being with the Lord. No? Being with the Lord, no? And Coach Ewan, no? I think yung pagmamahal ng ating nanay na experience natin, it is such a wonderful blessing. And right now, ikaw ang coach ng Adamson Women's Basketball Team sa UAAP. So ngayon, yung naramdaman mong pagmamahal sa isang nanay, ngayon, ikaw ang parang nanay at tatay bilang head coach ng mga players. Paano mo na-share ngayon yung pagmamahal mo sa iyong mga players? Coach, sa aking sitwasyon, sa totoo lang, kasi feeling ko bata pa ako when it comes to coaching, sa totoo lang. Unfortunately, nagkaroon pa ng pandemic, so alam mo yung transition to being a basketball player to a basketball coach, nandun pa ako, rocky road pa po ako, kumbaga bouncy pa ako eh. Pero masasabi ko po na yung adjustments ko, yun yung nakikita ko kasi I really adjusted to their moods, yung ugali, millennials, di ba? Sabi ko nga, nung panahon ko, hindi naman ako ganyan. Kasi noon, walang cellphone. Even if may phones na po noon, hindi kayang bumili. So, wala akong phone, hindi ako mahilig mag-online games, ano ba yung mga distractions before. So, yun yung mga kalaban ngayon ng mga coaches, lalo na yung mga player, may high school players po ako, yung mga edad ng mga players ko ay 18, galing probinsya. So pagdating sa Maynila, alam mo yun, nasashock sila na, ay, ganda pala dito sa Manila, ang daming pwedeng gawin. So, ang ginagawa ko po dahan-dahan ngayon kasi puro virtual trainings po kami. Hindi ko na sila pressure. What I want you to do, sabi ko, is study. Kasi pagbalik natin ng Adamson, mahahati na naman yan. So sa ngayon, Coach, masasabi ko on how I manage them is I'm giving them the opportunity to enjoy their lives with their families. Kasi yan ang wala ako noon nung player ako. I devoted myself po talaga sa pagiging basketball player noon. Na even mga bakasyon, hindi ako umuwi. Kasi ang mindset ko, kailangan kong gumaling. So pag may nagbakasyon na magaling, hindi ako uuwi, Coach. Kasi kailangan, habang nagpapahinga siya, ang mindset ko, kailangan galingan ko. Kasi pagdating niya, tatalunin ko na yan. So, ganun. So, sa ngayon, masasabi ko po na mas lumalim yung understanding ko sa mga bata kasi yan ang wala ako noon. Kasi lagi ko sinasabi, nung panahon nga namin nakakalimutan ko na yung panahon noon at panahon ngayon ay iba na. Though, pareho pa rin yung sports na nilalaro. Pero yung mga di ba may science na ngayon, iba-iba na rin po yung ways ng mga programs. Hindi na kagaya ng takbo ka, sprint ka dyan. Ngayon pala may mga sprint, slow, fast. Dati tayo lang, sprint lang ng sprint. So ang nangyayari, pag bigla tayong mag-sudden stop, tama agad yung tuhod natin. Delikado agad yung tuhod natin. Which is ngayon iba. So ganun din po yung ginagawa ko ngayon. Kasi ang dinidevelop ko po talaga is yung character ng mga bata sa ngayon, sa pandemic. Kasi gusto kong iparamdam sa kanila that I cared for them even if I cannot help them when it comes to yung monetary nga po. Dahil doon tayo nga hirap ngayon especially sa mga bata na nasa province. So, hindi ko po sila inoobliga palagi mag-Zoom kasi ang problema yung pang-load nila. But sabi ko, I want you guys to be true to yourselves. Kasi may mga players po na yung sabihin, nag-training na po ako pero hindi naman pala nag-training kasi tinatamad. O di kaya may nararamdaman daw, style tamad. Walang pang-Zoom kaya ang ginagawa, nagsisinungaling na lang. So ang sabi ko, sige, let us be honest to ourselves. You train alone, but make sure kako that you are really doing our program. Kasi yung iba po, kanya-kanya na lang And I hope, sabi ko, when we go back to Adamson, mapoprove nyo sa akin na even hindi natin nagawa yung gusto natin gawin, which is daily po sana kami mag-virtual training. But unfortunately, they cannot afford po talaga, Coach, na mag-load every day. Tapos nag-aaral pa po sila. So sabi ko, sige, focus kayo sa pag-load nyo ng pang-online class ninyo, but make sure magtulungan tayo kasi ang nagpapaaral sa inyo, sa totoo lang, ay ang talent na meron kayo na hindi nyo pa nagagamit sa ngayon dahil pandemic na po. So yun, Coach, I guess yung akin ngayon is more on motivation po ako kasi wala man tayong magagawa sa court ngayon. But
when it comes to their problems, dyan po ako ngayon active. Sa pagtulong po sa kanila, sa kumbaga sa emotional po nila. Kasi yan po ang medyo nasisira ngayon ng pandemic or yung COVID po Yung alam mo yung nagsiself-pity yung mga bata, yung ibang bata, may sakit yung mga magulang, tinamaan ng COVID. So ano yung maitutulong? So para sa akin is yung prayers. Yan ang lagi ko sinasabi sa kanila. Always pray. You want to change yung lifestyle mo, mag-pray ka. Kasi coach, ayoko na po ng ganitong sitwasyon ng buhay. Yan ang lagi sinasabi ng mga bata. Ang hirap-hirap po ng sitwasyon namin. So sabi ko, walang mahirap sa Panginoon. Sabi ko ngayon, dinanas ko nga na namatayan ako. Akala ko din mamamatay na ako kasi nanay ko ang buhay ko. Pero tingnan mo, sabi ko, now I can smile. Sabi ko, now I can share again the gospel of the Lord. Sabi ko, kasi para po akong na-deprive po ako, parang feeling ko yung nangyari sa nanay ko, parang pinalpalan ba ako ng yung mga dreams ko, yung goal ko on sharing the gospel of the Lord, sharing the word of the Lord. Parang feeling ko, ano ba yun? Share ng gospel ni Lord, pero ako depressed. So parang hindi po, siya noon, hindi po siya swak. So ngayon, sabi ko, now I can smile again. Nai-enjoy ko na naman yung buhay, though mahirap kasi mag-isa po ako pag umuwi ng province kasi di ba dalawa nga lang po kami ng nanay. Then wala nang tao sa bahay. Doon ako nalulungkot. But sabi ko, Lord, give me strength every uwi ko sa amin. Kasi naniniwala ako that someday I can share na kahit na nawalan ka, doble ang ibibigay sa'yo ng Diyos kasi dalawa na yung nagbabantay sa'yo or nakatingin sa'yo. Diba? Nadagdagan na. Sabi ko, ang angel ko, which is my mom. So yun po, ang goal ko ngayon or what I'm developing po as a coach ngayon, as their mother sa basketball court or sa larangan ng sports is on how to motivate them. Diba? Yun ang pinakamahirap po kasi sa sitwasyon ngayon dahil sa pandemic po. I love that, Coach Ewan. Binanggit mo na, number one, they focus on their studies. Kasi ang bola naman limited, no? Nag-uusap kami ng wife ko, no, si Janet, and alam natin ang sitwasyon. Ang hirap sa mga bata ngayon na nag-aaral online. Di ba? Doble, triple, ang hirap. Di ba? Kasi dapat nakafocus ka. Tapos nawala pa yung socialization. Nasanay tayo Coach Ewan, nasa campus tayo, di ba? Masaya. But may nawala sa kanila na hindi maibabalik. Hindi maibabalik. So, unang naisip namin sa daughter ko, our daughter is being homeschooled, huwag masyadong i-pressure. Kasi mabigat na nga yung sitwasyon ngayon na lockdown, wala siyang kalaro, bawal. Kasi mga bata, bawal magkita. Baka mamaya, yung isa doon, may COVID. Carrier pa. So, hiwalay, no? Yes, number one is just encourage them, di ba? Be there for them, love them, kasi mabigat yung dinadaanan ng mga estudyante. Okay. Ang gusto ko pang binanggit mo is, ang goal mo ngayon is to improve their character. So, alam mo, one of the best teams in college basketball, yung Butler University, hindi siya ganun kasing laki ng mga ibang eskwelahan, mid-major, but kaya siya sumikat? Kasi ang kanilang kultura ay values-based. Ibig sabihin nun, mga teammates ng mga nakikinig, yung kanilang, ano ba yung mga values na importante sa kanila? Tapos kailangan, it has to be lived. Yung mga values nila is, may iba doon, humility. Tapos meron iba, accountability. May faith. Diba? So, yung iba naman, integrity. Yung iba, excellence. So, naalala nila na sino ba dapat ako? I should be a man of integrity. In whatever I do, I should be excellent. Dapat I should be humble enough na to admit kung ako ay nagkamali. Diba? Meron akong accountability partner para pag ako'y sumasablay, pwede ko siyang sabihan na tulungan mo ko dahil baka lalo kung bumaba ng bumaba sa bumagsak, kailangan mo kong hilain. And then, yung iba ang kanilang values, faith, that they have a faith in a living God who is there watching, loving them. Pero syempre, hindi lang siya panay love.
Pero God of also of discipline. Pag ikaw ay nagkamali, di ba? Hindi punishment, discipline para ikaw ay makabalik, di ba? Doon sa kung ano yung tama. So, Coach Ewon, one of the things na you can look at is ano ba yung mga values, ano ba yung mga bina-value ko, di ba? And then you list it down, and then ang bina-value ko is hard work. So, excellence, no? So, pag naintindihan ng mga bata na ito yung mga pillars na dapat hindi mawawala sa atin. Pag nawala sa atin dyan, hindi na siya pillar, pilay. Kasi hindi na tayo nun di ba? Pilay na. Pilay, hindi na pillar. Di ba? Pilay. So, you think about values, tapos pag-usapan nyo, di ba, na ito tayo. Di ba? Integrity. So, ano ba sabihin ng integrity? Na we will not cheat, we will not steal, and we will not do things na shortcut. Di ba? So, ibig sabihin, kung kailangan maghirap, tatrabahuhin natin. Kasi, the only thing you can do right now sa mga players mo is to build their character. Pero kailangan makita nila na ano ba ang gusto ni coach na dapat yung standard. Diba? Standard syempre dyan. Number one is excellence. Binanggit mo na nung player ka, hindi ka papayag na meron pang mas magaling sa'yo. Gusto mo, kasing galing mo, or mas magaling ka. Kasi meron kang goal. Diba? Or meron kang goal. And thank you, Coach Ewon, no, na being able to recognize na iba rin talaga ang millennials. Kasi ang number one kalaban ng coach ngayon, cellphone. Diba? It's the cellphone, no? And lalo na ngayon na because of this COVID, lalo silang nakahook up sa cellphone kasi kung kailangan nila mag-aral, and habang nag-aaral, baka may mga pumapasok na mga messages. So, nadidistract sila. Pero Coach Ewon, ano naman ang siyempre may hangganan din tong COVID, no? Ano ang mga iniisip mong steps? I think maybe, hopefully, no, by end of the year, or hopefully, end of the year, sana bumalik na yung mga estudyante sa klase. No? Pag bumalik na yung mga estudyante sa klase, it means practice will continue. Now, as a coach, sabi mo nga na parang greenhorn, newbie, or rookie sophomore, no? Ano yung mga realizations mo being an athlete before and ngayon, ikaw na yung kapitan ng barko? Ano yung mga importanteng natutunan mo? Alam mo, Coach, these are the things that I've learned po sa boss ko ngayon. You have to plan ahead and you have to think big. Pero small steps. Yan ang sinasabi niya. Mag-isip ka ng malaki, pero trabahuin mong hakbangin dahan-dahan paano makukuha yung malaking goal. Kasi sabi niya, natatakot yung iba ng mag-isip ng malaki kasi nahihirapan silang kunin yung malaki. So now, pag nag-start ka small, syempre aangat ka ng aangat. Then hindi mo na mamalayan, nandun ka na pala dun sa malaki. Pero kasi yung perseverance hindi nawawala. Yung hard work mo hindi nawawala. Which is, sa akin po, ngayon, bilang isang rookie or sophomore na coach, is I need to plan kung ano yung mga, unang-una po is paano din mag-grow yung knowledge ko bilang coach, which is yung mga seminars, magiging active. Kasi coach, last year talaga, napakaraming seminars. Yun nga yung uso yung mga seminars, di ba? Yung coaching seminars. But unfortunately, dahil kakapasok ko lang po sa serbisyo, sa bagong unit ko, yung gabi na gusto kong sumali doon sa mga seminars, pagod na po ako. Sa totoo lang. Meron yung nagjo-join ako ng mga seminars, sorry sa mga ka-teammates nating coaches diyan, nakakatulugan ko. So, doon ako nalulungkot. So, sabi ko, I'll focus muna dito sa Navy kasi one step at a time. Yan po yung naging goal ko. Nandito ako ngayon. So, Lord, help mo po ako to build po yung sarili ko bilang sundalo. And if God will bibigyan mo po ako ulit ng chance na makabalik sa sports or makabalik kami, doon naman din ako ulit ngayon. So, ngayon coach, ang gusto ko lang po kasi na talagang ma-develop po sa akin is yung alam mo yung pagpaplano, yung paggawa ng maayos na program.
Kasi bilang coach po, yan yung ano natin susi natin sa maayos na training. Pagdating naman sa game, is yung mga good game plans. Then, I need to be more open, siyempre sa mga suggestions ng mga assistant coaches ko. And pagpasok ko po kasi sa Adamson, ako pa lang po kasi yung naiwan. Yung head coach lang po kasi yung na-retain sa school. Yung mga assistant coaches po, hindi sa ngayon, sa women's po. So, I need to choose yung best na makakasama ko. Same goal, di ba? Same intention, kung anong gustong gawin for the team. And by that po, dyan po ako mag-start ulit na like for example na ano yung plano. Kasi mahirap po nang sarilinin ko yung plano. Kailangan yung mga my other coaches know kung ano yung goal ko para sa team. Which is yun po yung mga mali ko. Nasanay po kasi ako nang kinukuha ko yung mga tropa, kaibigan. So hindi kami masyadong nagiging professional pagdating sa pag-view namin dun sa ginagawa namin. And that's what I want na ma-develop ko po sa akin na maging more professional pagdating ko sa basketball. Kasi nasanay ako na play, kaya natin yan. Ito lang yan yung game plan, I do my game plans po. Pero alam mo yun, shortcut ko po. Tama yung sinabi niyo po kanina, Coach, na hindi pwedeng shortcut. And habang nakikinig po ako sa inyo, natutulungan niyo po ako na magplano. Kasi una-una yung values, di ba? Ano ba dapat may core, tama yun, may pillar. Natandaan ko po yung pillar na yan. Kasi nung nag-pre-masteral po ako ng teaching, inaral namin yung mga pillars na yan, na hindi pwedeng mawala. So pag nawala, tama yung sabi niyo po na pag nawala yan, hindi yan uubra. So ngayon, isasama ko po yan, yung game planning ko, yung maayos na training, seminars, sa sarili ko. Ano yung pillar ko ngayon? Ano ba yung mga kailangan ko? Kasi pag wala yun, hindi ako magiging effective. Di ba? Hindi ako magiging effective na coach na ayun. So, Coach, actually, bilang sophomore coach, masasabi ko kasi sa sarili ko na marami pa pong kulang. So, yung pag-join ko, ang plano ko po ngayon, pag bumalik, gusto ko pong manood ng mga games ng PBA, matuto po ako na magbasa ng mga sitwasyon. Kasi, sa totoo lang, Coach, basketball player ako, pero never sa puso ko na gustong manood at manood ng PBA. Kahit napakarami pong nagbibigay sa akin ng ticket noon, na libre. Alam mo yung papasok kasi ng Araneta, napakadami papasok. Paglabas, ang dami. Alam mo yung mindset ko, ayaw manood. Hindi na. So ngayon, ilalagay ko yung sarili ko na learn to unlearn. Ibig sabihin, marami pang kulang sa'yo, kaya dapat matuto ka. Yan po, Coach. Alam mo, Coach, one thing na nakikita ko sa iyo ngayon is, alam mo ba what is the biggest room in the world? It's the room for improvement. Di ba? Improvements. Yung puso mo na you are humble enough to admit na ang dami ko pang matututunan. No? Ibig sabihin, may gatas pa ako sa labi. Diba? Bubot na bubot pa ako. Yung iba naunang sa akin, di ba? Kung sa biyahe nasa 1,000 miles, ikaw ay nasa 100 miles pa lang, ang dami pong hahabulin. But 100. What we need is humility to admit that I have a lot to learn and kaya ko yan basta sisipagan ko. No? Gusto ko yung binanggit mo. Number 1, plan ahead. It all starts with a plan. Diba? Sa Biblia sabi, without vision, the people will perish. Walang plano, talagang lubog yan. Second is, sabi mo na, think big. Think big sa akin means na look at the bigger picture. No? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Tapos, paano mo siya bibiyakin? Diba? For you to achieve, kunyari, championship. Siyempre, bago ka naman umabot ng championship, kailangan mo muna. Paano mo bubuuin yung team? Ano yung stages na from being a young team to a better experienced team to a veteran team and then a championship caliber team. Kailangan, meron kang foresight and then paano mo maabot yun? Diba? Sabi nila, a journey of 1,000 miles begins with a single step. So, yes, sometimes we have to have
a program, but think steps muna, not programs. Diba? Think steps. And yes, kaya mo yan, Coach Ewan, dahil when you were playing, your goal was to become the best basketball player that the God wanted you to be. Diba? Kung ito yung potential mo, inabot mo yon. Kasi others, sasabihin ang laki ng potential mo eh. Pero hanggang potential lagi. Diba? Hindi umaabot. Sa scale of 1 to 10, nasa number 5 lang, nasa number 6. Kasi they didn't work hard, tapos they were not hardworking, tapos they were not humble enough na ang dami ko pa palang kulang. But Coach Ewan, it starts with a heart na wants to become the best, no? Nothing wrong with being the best. Ang gusto kasi natin is excellence, eh, di ba? Dahil si God is a God of excellence. Hindi naman yan chamba, eh, di ba? We really have to work hard for things. Coach Ewan, no? Tingin ko in a few years, sana in less than a year or in 1 year, babalik na ang athletics. In fact, nag-aral ka sa UP, no, ng masters, no, ng si Coach Ewan, natuwa ako. Nag-aral siya sa UP, no, ng masters. And when I knew na nag-aaral siya, ako, Coach Ewan, my dream there was, sana si Coach Ewan would apply sa aking alma mater as a basketball coach. But God has other plans. Ang puso ni Ewan is to go back to kanyang alma mater and to serve there. So ano tingin mo in the next, ano yung mga steps na ginagawa mo by next year? Baka magkaroon na tayo ng practice. Ayoko pong sabihin na magkakaroon na ng liga, but kung magkakaroon na ng liga, end of the year, it's better. Anong tingin mo ang kailangan pang gawin mo and gawin ng team mo para bumalik kayo doon sa normalcy of doing practices? Grateful naman po ako and thankful po ako na meron akong strength and conditioning coach, which is si Jeff Mendoza. So we are really focused po on conditioning the bodies ng mga bata kasi sabi ko nga gusto ko pagbalik natin more on plays na tayo. Of course, yung i-develop natin yung mga medyo skills kasi yun po yung nawala kasi some of the players wala po silang bola ngayon. So sabi ko, kung hindi tayo makagawa ng paraan, is pagbalik natin ng training, tanggapin nyo na ang gagawin nyo ngayon is bubugbugin namin yung katawan ninyo. Ipo-condition namin yan para pagdating natin sa court, may mga plano na po kasi ako, may mga skills training na ako, kung ano yung di-develop ko sa mga players. And to tell you honestly, Coach, inaaral ko kasi kung ano yung mga weakness ng mga players ko. Sinusulat ko po yan. So para pagdating namin ng court, nag-uusap kami ni Coach Jeff. Coach Jeff, nung naglalaro itong si player number 1, mahina po yung ball handling. So gumawa si Jeff ng program na wherein ma-strengthen namin yung upper body and yung, of course, yung buong katawan ng mga players. Sabi ko, ipangako mo sa akin na pagbalik natin sa court, ang tututukan ko na is yung game situations na. Kasi kung magtuturo pa ako doon ng paano palakasin yung muscle ng bata, mahihirapan natin, mauubusan tayo. Kasi nakikita ko po, Coach, ngayon kung paano yung training ng UST and even yung ibang teams. Talagang knowing Coach Heidi naman, di ba? No doubt, kilala natin siya na napakahusay talaga na coach. Magaling dyan talaga ako believe, Coach, program to program. Grabe, planning ahead. Kumbaga, suko ako dyan kay Coach Heidi. Sobrang galing. So, yun yung gusto kong ma-develop ko. And of course, yun ang makakatulong sa akin, Coach, para pagdating namin ng UAAP na is more on skills training po ako at the same time yung game situations na po. Mga play na po. Yun po yung iniisa-isa ko ngayon na bumili pa nga po ako ng libro, Coach, para matulungan lang ako. Kasi pagdating sa play, mahina po ako dyan. Yung gumaya ng play ng iba, I do my own play. Even po nung nag-start ako sa Adamson, ako po yung gumagawa ng play na gusto kong gawin ng mga bata. Kasi sabi ko, hindi pwedeng yung play ko is gawin, yung play ni Coach Vega noon ang ipagawa ko ngayon sa Adamson. Kasi unang-una, yung play ni Coach Vega, alam na ng ibang players or mga coaches. Kasi kilala naman natin si Coach Vega when it comes to playmaking. Ano yan
nasusulat po yan, nababasa. Pero, hindi kayang tapatan, di ba? So, sabi ko, ang husay ni Coach Vega. So, ngayon po, ang ginagawa kong steps coach is nag-aaral na po ako ng mga play na pwedeng maging applicable sa team. Kasi maliliit po yung players ko ngayon at papayat. So, kailangan more on speed. Sabi ko, kailangan may play ako na, alam mo yun, yung coach, yung automatic, magagamit ko yung strength, yung bilis ng mga players ko. Kasi nung player ako, coach, takbo lang ako ng takbo. So, pinaplano ko yung step 1, ito yung mangyayari. Yung training program, ginagawa ko na rin po, coach, ngayon para pagdating namin, ine-explain ko na rin sa mga bata kung ano yung magiging flow namin pagbalik. Kasi hindi tayo kasi sure, coach, kung may UAAP ng end of the year. But sabi ko sa kanila, I want you guys to be prepared. Kailangan yung katawan nyo, yung isip ninyo ay handa. Kasi pagdating nyo sa akin, more on, ito na yung ipapagawa ko sa inyo. So, yun, coach. Ano naman, coach, ang kagandahan naman yung mga bata, makikita mo naman, coach, na sumusunod sa program kasi yung mataba last year, kung makikita mo ngayon, payat na. Kaya natutuwa rin ako dun sa strength and conditioning coach ko kasi very effective kahit virtual lang or nagsisend lang sila ng mga videos na nag-exercise po sila. Maganda yung coach Ewan, no, na you are prepared. Just like I think everybody is getting prepared when things go back to normal. Diba? Sinasabi nila new normal eh. Ayoko naman ng new normal. Gusto ko when things go back to normal. The things na yung mga pwede natin gawin. Siyempre, there are things na hindi natin pwedeng gawin dahil baka mamaya nandiyan pa rin yung virus. But we are going to adapt. Coach Ewan, thank you for sharing your thoughts, especially handling a team, and then your personal life with your mother, and then kung sino ang Panginoon sa iyong buhay, na siya yung pader, siya yung anchor, no? Na without the Lord, sabi mo nga, baka nag-awol ka na rin, no? Baka hindi ka lang nag-awol sa Navy. Baka nag-awol ka na rin sa Kanya at sabi mo, parang sa life. Hindi mo na kinilala ang Panginoon. But I think God allows trials, di ba, hardships sa ating buhay so that we will become stronger, we will become better. But this will only happen kung tayo ay naka-angkla sa Panginoon, di ba? Kung tayo ay talagang nakakapit sa Panginoon na, Lord, hindi ako bibitaw. Sasabihin naman ni Lord, ako naman lagi nakahawak sa iyo eh. Kailangan mo lang lumingon na nandito ako. Ang nangyayari minsan is, hindi mo na ako kinikilala kahit nakayakap na ako sa iyo eh. Sabi ng Panginoon eh. No? Baka sabihin ko, nagtatampo na ako sa iyo eh. Pero God will use all of these things so that we will always come back to Him. Especially kung tayo ay nalayo. Alam mo, Coach Ewan, meron akong gustong i-share na verse sa iyo. Dito sa verse na ito, sa Proverbs 19:21, sabi mo nga na ang Panginoon laging may plano sa atin. Sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Yes, marami tayong plano sa ating mga puso, but it is the Lord's purpose that prevails. Si Coach Ewan, no? The relationship niya sa kanyang nanay, di ba? Mabuti na lang kilala niyo po ang Panginoon. Ang Panginoon. Nakita niya rin sa kanyang nanay na ang nanay niya talagang binigyan siya ng payo. Huwag kang lalayo, di ba? Sa iyong mission dahil ang Panginoon ay may plano sa iyo at ang plano niya ay laging maganda, di ba? Dahil the Lord is sovereign, the Lord is full and infinite of wisdom, and the Lord is good. Even if we experience pain and suffering, especially yung nawala na ang nanay ni Ewan, nawala rin ang nanay ko, kinuha na ng Panginoon, the Lord is still good. Diba? He is so good na binigay niya yung kaisa-isa niyang anak to those who would believe in the Lord Jesus Christ, would trust in Him, na siya lang ang tanging paraan, for He is the way, the truth, and the life. Ang promise sa atin ng Panginoon is we will have eternal life
through Christ Jesus. Opo. Coach Ewan, thank you very much for sharing your story. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.